bukas para sa pagbasa. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po. Punta tayo sa Lucas, chapter 2 para po sa ating pagsisimula ay basahin natin yung awit ni Mary. Ah, this is a very popular song dahil kahit po kinagisnan natin na church, Catholic Church, ito po ay lagi din nilang inaawit. Ito po ay chapter 1, verse 46. Actually po, nung ako sisimula sa isa to sa mga minutes ko habang jogging. Pero ngayon parang hindi ko na alam. I-recite ko pa to. Anyway, isang reminder sa akin, pwede kong i-review. No? Hallelujah. Are we ready to worship the Lord? Say amen. 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 Nasaan po tayo? Naririnig tayo ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Glory to God. So, anybody want to for us? Luke 1:46 um 55. Yan. Kung nandun na po tayo, tama lang ang ating oras na po. 9:44. Usually po ay 9:45 tayo nag-start. Anyway, God is good. Hallelujah. So, nandun na po tayo. So, ang ating okay, wala pa rin po tayong ibang hinihintay pa natin sila. Pero anyway, makapag-start na tayo. Teka lang po. Yan, hello. Salamat sa Ang Fam na patuloy po na nag-assist sa atin. Praise the Lord. Alam ko nasa ano po sila ngayon eh. Nasa beach. Ah, Lord willing, makapunta rin tayo sa beach, no? Pero maganda yung sa kanila, sa Bulinaw. It's very long drive eh. Eh, maganda sana na tayo din ay no? Maganda ang beach doon sa nakikita kong pinapaliguan nila Jello. So, okay, prepare ourselves, prepare our spirit, mind spirit, tulungan tayo ng Panginoon para sa pagsamba natin sa Kanya. Siguro, teka muna, hahanap ako ng Tagalog. Sensya na, okay. Hallelujah. Oh, sorry. Um, mhm. Tagalog. At Luke. Ayun, kasi nung nakaraan po ay nasa Mark. So, 46. Okay, yan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, nandun na tayo. At sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri ang Panginoon. At aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat inalala niya ako sa kanyang abang lingkod. So, na ituturing akong ng lahat ng henerasyon. Dahil sa ang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos, banal siya. Kinaan niya ang mga taong may takot sa Kanya sa bawat henerasyon.
At ipinakita niya ang hila niyang mga gawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga taong matataas ang tingin sa sarili. Ibinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga trono. At itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Ngunit pinaalis niya na walang dala ang mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Kay Abraham at sa kanyang lahi na kaaawaan niya sila magpakailanman. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yan po yung mercy and grace ni Lord. Magpakailanman, it is eternal. Kaya salamat, no? Praise the Lord. Huwag tayong magsasawa. Patuloy tayong magpapakumbaba at lalapit sa ating Diyos na buhay. Ngayon, para sa ating pambungad na panalangin, nanyayahan natin ating kapatid na manalangin para sa ating opening prayer. At pagkatapos po ay makikiawit tayo sa papatugtog kong awit. Hallelujah, tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Kami po, Lord, narito sa iyong harapan, nagpapakumbaba dahil nais namin sumamba at magpuri sa inyo, Diyos, na makapangyarihan at karapat dapat na sambahin at purihin sa dakong ito. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong banal na pangalan, O Panginoong Jesus, banal na Espiritu. Kung meron man kaming nagawa, Panginoon, na hindi ka aya-aya sa inyo, patawarin niyo po kami, O Diyos. Pakalinisin niyo po ang aming mga damdamin, mga budhi, O Lord, na meron man kaming nagawa, meron man kaming nasabi, meron kaming naikilos na hindi ka aya-aya sa inyo. Pakinangin mo po kami, O Diyos, sa oras na ito sa aming pagsamba at pagpupuri sa inyo. Lord, ang iyong mga salita ay na makapangyarihan sa lahat. Ikalat niyo po sa dakong ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Upang makarinig, O Lord, ang hindi nakakarinig, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Makarating sa kanilang tahanan, Panginoon, ang mga salita mo, Lord. Hallelujah. Na kahit na ayaw nila humakbang, Panginoon, patungo dito sa iyong bahay sa sambahan, ay makita nila, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Bukas, O Diyos, sa oras ng araw ng halalan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Kayo po ang manguna. Kayo po ang hari ng kapayapaan, kagalakan sa bawat puso, Panginoon, ng bawat botante, O Lord. Naway walang mangyaring kaguluhan, Panginoon. Puro kapayapaan ang aming itinataas sa inyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa mga tungo pa rito, O Lord, sa iyong bahay-sambahan. Pag-ingatan mo, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na sa kabilang sa Zoom, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo sila, Panginoon, na sila, Lord, ay maglak, magpuri, magsumamba sa inyo. Sa mandako, Panginoon, nandoon ka, Panginoon. Hindi ka nangiiwan. Hindi ka nagpapabaya. Salamat, O Lord. Salamat sa biyaya mo ngayong araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Dakilain ninyo nakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
Where I walk, He I stand, He felt what I feel, He understands, He knows the frailty, shared my humanity, tempted in every way, yet without sin. With us, so close to us, God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us, God with us, Emmanuel. Emmanuel. Another hated race, stung by the prejudice, suffering injustice, yet He forgives. Wept for my wasted years, paid for my wickedness. He died in my place, that I might live. So close to us, now with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us, God with us, Emmanuel. He's with us tonight. God with us, so close to us, God with us, Emmanuel. So close to us, God with us, Emmanuel. Say this after me. God is a good God. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more if God is good. We know. Sing it. God is good. It's good. God is good. No more we die. It's good. When I love His love for me, my heart fills with praise, and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. We sing and shout it, God's good. We celebrate God, He's good. No, we doubt it, God is good. We know it's true. Sing it again. God is good. We sing and shout it, God is good. We celebrate God is good. No, we doubt it, God is good. We know it's true. And I think of His love for me, my heart fills with praise, and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. Oh, we shout it, God is good. We celebrate, God is good. No more we doubt it, God is good. We know it's true. Now unto the King, now unto the King eternal, unto the reigning King.
Unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of kings, sing to declare his glory, let his praises ring. So I will lift my hands in joy before my King. I lift my hands in praise. I lift my heart in joyful jubilation. I lift my voice in praise. And I will shout, sing to the King, and I will shout, glory to the King, and I will shout to the King, and I will shout to the King, declaring blessing and glory and honor belong to Jesus, the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of kings, sing to declare his glory, let his praises ring. So I will lift my hands in joy before my King, I lift my hands in praise, I lift my heart in joyful jubilation, I lift my voice in praise. Here we go, and I will shout, laughing to the King, and I will shout, glory to the King, and I will shout to the King, and I will shout to the King, declaring blessing, glory, and honor and power belong to Jesus, the King of Kings. Eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of kings, sing to declare his glory, let his praises ring, let his praises ring. Praise the Lord. Hallelujah. Glory sa jubilation. Amen. We give you blessing and glory and honor and power belongs to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. 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 Yes, Lord, worship you. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ko, Jesus. Amen. Praise the Lord. Ni-invite yung pong pag-share ng anything. Share anything. Word, song, Thanksgiving, even prayer request. Pwede po niyong i-share for 2 minutes. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, meron po ba? Sa atin po mga kapatiran dyan. Sige, share ko yung gallery. Tingnan natin kung sinong nakapag-share. Okay, praise the Lord. Napawisan ako doon sa praise and worship na yun. Na-miss natin yun. Yun ang lineup ni Mami Ba, no? At talaga doon ang niya as in, pag yun ang ginigitara ni Lolo Nonoy, buhol niya. Ang bilis kasi, di ba? At saka yung maganda yung drum, ano nun eh. Praise the Lord. Hindi nabutan siya ni, dapat pala mapapakinggan niya para ma-inspire siya. Ang galing ng pagkaka-drums doon, ano? Don Moen yun eh. Nung araw kasi sumikat Don Moen. Praise the Lord. So meron po bang magpapasalamat sa ating Panginoon? Share anything? Sharing po tayo ngayon. Sabi nga po sa iyo, share word, meditation,
tawag diyan, memory verse, share praises and thanksgiving. Ano pa? Kahit prayer request ay pwede nyo i-share for 2 minutes. Meron po ba? Oh, yung mga magpapasalamat dyan. Pag mahiya, may mukha naman. At kung mahiya naman, pwede naman tumalikod. Naalala ko yung pagka nahiya eh. Sige po, tatakpan namin yung mukha nyo. Isasara yung tablado. Sige po, pwede na kayo magsalita, di na kayo mahiya. Kasi sasaraduhan yung tablado, yung mga joke nila Alan Kay nung araw eh. Okay, so habang naghihintay tayo, ang ating pong titignan ngayon ay yung Lucas. No? Nung nakaraan po ay Matthew, tapos sumunod ay Mark. Yung Matthew po, pinresent siya sa mga Jews na siya yung promised king. No? Promised king, the Messiah. Ngayon, dahil mga Hudyo ang kausap niya, kaya inirelate nila ito sa kanilang ah dala-dala o merong kautusan kasi doon nagsimula yung promises na yon. At silang merong sa lineage nila, sa family nila, sa nation nila nagsimula lahat yon. Kasi sila yung pinili ng Panginoon na magdadala sana ng ebanghelyo. Anyways, talaga naman nadala rin naman nila although not as a nation kundi as disciples of Jesus. At pagdating po sa Mark, ay si Mark dahil siya ay hindi po siya disciple or apostle, hindi siya yung first disciple ni Jesus. Ano? Pero disciple siya sa panahon na rin ni Pedro. No? At isa rin siya sa nakasama ni Paul sa kanyang imprisonment sa Rome. At kasama din pala nila ito si Luke sa imprisonment ni Paul sa Rome. At ang nakakatuwa, yung pangalawang imprisonment niya, may 2 beses pa pala na imprison si Paul sa Roma, eh si Luke na lang ang kasama niya, wala na si Mark. No? Ah, kaya itong si Luke, kung tawagin pala niya ni Paul ay my beloved physician. Siguro, talagang need na din talaga ni Paul may kasamang doktor. No? So, hindi lang, at si Luke po ay hindi siya Jew. No? Mas malamang daw na hindi siya Hudyo. At ang kanyang mga pagsusulat dito sa Ebanghelyo ni San Lucas ay sinulat lang niya to ng personal sa isang tao. Ang pangalan Theophilus. At isa daw tong noble person noon, mayaman, mayroong noble social standing, at kilala. Siguro, isa din siyang disciple. Jesus, although hindi siya first level disciple and apostle. Ano rin siya, mga disciple siya na produkto na ng mga disipulo ni Jesus. Nung 11 plus 1, kasi yung original na 12, alam niyo naman, nagpakamatay, di ba? So, bago dumating ang Holy Spirit, pinalitan si Judas ni Matthew. Hindi ko alam, Matthew. Nalimutan ko na yung pangalan. So, um, at ito si Lucas, nag-research to. Dahil physician siya, maano siya sa mga yung pagsusulat. At dahil gusto niyang i-present ito sa mga Greeks, naalala niyo na hinawakan din ng mga Greeks ang Israel bago yung Romans, no? Sila yung pangatlo eh. Babylonia, Assyria, tapos Greece, tapos Rome. So, natutunan nila ng language noon. Para Pilipino lang, ang natutunan ng language natin noon, Espanyol and Latin, no? Espanyol. Magkahawig kasi kayo para magkamag-anak yan eh. Yung mga yung mga matatanda natin, lahian din ng Espanyol. Although napakatagal na panahon noon kasi 1500s.
nung nagsisimula pa lang ma-discover ang Philippines, no? Ay Portuguese yan, ang alam ko si Magellan. Naalala yung Philippine history nyo? When Magellan discovered the Philippines. Na, parang alam ko Portuguese, ano siya, Portuguese explorer. Meron siyang malaking barko hanggang sa nakalatag siya sa Cebu, no? Sa Cebu, tama. Tanungin natin yung ating scholarly sa Cebu. Mactan. Okay. So, makikita natin doon, meron siyang palatandaan. So, nakita natin dito, si Luke ay ganun magsulat, no? Nag-research siya ng events. At kailangan maliwanag niya lahat yung sa birth and development sa lahat ng tindihan ng walang background. Alam mo na, sa Torah, sa Old Testament. Kasi ang may hawak ng Old Testament, mga Hudyo. Dahil mga Greeks ang gusto niyang kausapin, actually, sumulat siya sa isang tao lang. Pero itong isang tao, inala na siya yung nagpapublish. Publish niya itong Luke at sulat ni Luke sa kanya. Publish niya ito. At ito'y natanggap na canon, na standard, na tama, accurate, at puspos. Sabihin natin na uh, guided by the Holy Spirit. No? Kaya ito'y nakabihang writings ng So, makita natin dito na kahit hindi Hudyo, no, simula kay Mark at kay Luke, ginamit ng Diyos para magsulat ng ebanghelyo. At yung ebanghelyo na yan, no, Matthew, Mark, Luke, considered as synoptic gospel. Ibig sabihin, pag pinagsama-sama mo, ay siya yung kabuuan. Yeah. Although merong kaibahan, may konting difference sa pagkakakwento, dahil nga magkakaibang personality, minsan magkakaibang perspective, magkakaibang attention ng hindi pinayagan ni Lord na magkaroon ng contradiction. Talagang pag pinagsama-sama mo, it complements and it supplements. Pero sabi nila, complements each other. Kaya buo yun. Yung Matthew, Mark, Luke ay synoptic gospel kung tawagin, or isang tema, no? Na iba nga lang yung sabi sa John. Pero turing pa rin natin siya ay good news or gospel. Matthew, Mark, Luke, John are the four gospels of the New Testament. At yan ang unang libro sa aklat ng New Testament. Alam na natin yung unang libro ng Old Testament, di ba? Ano? Nalimutan mo na? Di ka nakikinig. Yun ay 5 libro ni ano? Moses. Ano yung 5 libro na Acts? Yung tawagin. Hindi yung sitata doon sa Gimara sa Torah. Kung tawagin niya Torah. Hindi ko alam kung hindi rin Torah yun, yung aeroplano. At Torah, kung tawagin to, the book, 5 books of Moses, no? Or the law. Ang Torah is law. No? Kasi yan yung sinulat ni Moses. Nagsayan sa creation, the Genesis. In the beginning, God created heavens and earth. Genesis 1:1. Nagsimula yan doon ng beginnings. Although hindi na anuhan ni Moses ang beginning, di ba? Hindi, wala siya noon. Yung create si Eva at Adan. Si Lord doon, creative, ano siya doon, God. Si siya yung nag-create from nothing, from dust, naging tao. Pero mo, alikabok na naging tao. Gusto naman si Eva, mula sa ribs ni Adan, kinuha. At inopera pa niya. Ba't kailangan pa niya i-opera, di ba? Kasi gusto niya maging magkamag-anak yung dalawa. Ayaw niya na galing na naman sa another dust. Hindi isa lang. Isa lang talaga. Si Adan lang talaga. At para magkaroon ng production, co-production, nag-create siya ng kapartner. Sa kanya din galing. Ayan. Kaya tayo magkakamag-anak tayo basically.
Ang tao, tao. Ganyan. Isa lang classification yan. Human being. Created in God's image. Amen. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. So, yun yung Luke. So, kung basahin natin ang introduction ng Luke or yung chapter 1, no? Be, pakiabot mo nga yung cellphone ko. At saka diyan ka umupo sa malapit. Huwag sa malayo. Yung sa natatalsikan ng laway ko. Lalayo pa rin eh. Okay. So, nandun tayo sa pasimula ng Lucas. Sabi dito, galang-galang na Theophilus. Kaya it is a personal letter nga to. At kung mapapansin nyo sa Acts, ganun din ang kanyang introduction. Kaya alam natin na ang Luke ay meron siyang volume 1 and volume 2. Ang volume 2 ay yung gawa. So, 2 beses niya atang sinulatan itong si Theophilus. At ang alam ko, kaibigan niya. Sige, tingnan natin dito sa Acts. Sabi niya dito, the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. No? Until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen, no? To whom he also presented himself. Yan. Sabi niya dito, ay si Theophilus pa rin ang kanyang kausap noong time na yon. Okay? So, kinwento rin niya. Sinundan niya yung kwento niya sa Luke. So, yung kwento niya sa Luke, it is all about Jesus. Ngayon, sa kwento niya kay Theophilus, it is about the apostles of Jesus. So, ituloy natin yung Lucas 1. Kaya marami na ang sumulat tungkol sa mga nangyari dito sa atin. Isinulat nila ang tungkol kay Jesus na isinalaysay din sa amin. Yan. Parang third gen witness or third gen witness. Na isinalaysay din sa amin ng mga taong nangaral ng salita ng Diyos at nakasaksi mismo sa mga pangyayari mula pa noong una. Pagkatapos kong suriing mabuti ang lahat ng ito mula sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo upang lubusan mong matiyak na totoo ang mga aral na itinuro sa iyo. So, disciple din si Theophilus. Maganda daw meaning ng Theophilus. In Lucas, di na tell meaning. Walang meaning na sinabi. Pero in Theophilus is, it is a Hebrew name, no? Theo means God, Philos means friend. Kaya nga si Philo, kaya naging Philo yan. Dahil doon sa salitang phileo or friend, love as a friend. So Philo is a friend. So Theophilus means friend of God. Pag nagkaanak ka, Bel, anuhin mo ng Theophilus, maganda, di ba? Ay, hindi ka magkakaanak kasi lalaki ka. Yung babae, hindi ka rin magkakaanak. Bakit? Ayaw mo? Ganyan daw, ayaw niya magkaanak. Kailangan may anak. Ikaw, Be, ayaw mo? Gusto niya. Hindi pa kakibo eh. Gusto niya rin siyempre. Theophilus. No? So, praise the Lord. Manalangin tayo. Father, we come to you, O God, for this account, ng kwento. We want to know you more. We want to follow you more. We want to love you more. We want to be closer to you more, Father. Salamat sa katulad ni Lucas ang sigasig na isulat ng maayos. Sabi nga niya, it is an organized writing. It is an organized storytelling of the truths na nangyari that had transpired, Lord, from the beginning, from the birth, or from the prophecy of the coming king and the birth of that king. Hanggang sa kanya lumaki, hanggang siya nag-ministry, at hanggang siya nag-commission o nag-utos o nagbigay o nag-delegate ng power. Hallelujah. Hanggang sa dumating ang talagang empowerment, Lord, from heaven, from you, Father, and Jesus, na in-empower mo yung kanyang disciples o yung apostles niya. Hallelujah. Hanggang sa mga sumunod na
third gen, Lord, ay kumilos ang Holy Spirit na inabuo yung tinatawag na Church of Jesus. Doon nagsimula yung bagong covenant. Doon talaga nagsimula yung bagong ah, um, generation. Doon talaga nagsimula, Panginoon, yung bagong dispensation. And the new covenant. That is according to the moving of the Holy Spirit. Kaya salamat, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, matagal kong pangarap na patuloy ang pagkilos mo, O Diyos, sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. And we look forward na mag-celebrate na naman kami of the presence, the power and the presence of the Holy Spirit in our lives. Glory, glory, glory to your name. Hallelujah. We give you glory sa Pentecost celebration na yan naman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. So, teka, isi-share ko yung ating konting outline. Mag-share ka nga ng share, tapos punta ka tapos yung, ano, ay Bible Aid 1, yung naka-display naman dyan. Yan. So, you can picture it, no? Pwede yung picturean. You can picture it. Tama ba English na yun? So, you can take a picture of it, na? Screenshot. Yan. Uy, tinatawanan ako. Ba't alam mo kung totoong English yun o maling English? Ayan, praise the Lord. So, that is the chapter Luke. Medyo ganun mo para yung Luke ano, kanti lang. Baba mo siya. Yan. Yan, yan. Sige pa. Sige pa, sige pa. Yan, 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 yan. Gospel of Luke. Praise the Lord. Thank you. Sa iyo ang blessing ngayon, kapatid. Okay. So, yung Lucas. So, alam na natin na si Lucas ay hindi siya Hudyo. So, medyo kalahi natin siya dahil tayo ay nasa lahi ng mga Hentil. Although, ang unang Hentil na sinulatan ay yung mga Roma, taga-Roma. Ngayon, ito naman, sinulatan niya si Theophilus. Baka naman to si Theophilus, Hudyo, no? At ang sabi, ito si Theophilus, siya yung talagang nag-publish nito. Kasi mayaman siya eh. Biro mo napapublish niya ito. Na-publish niya ito around 70 AD daw. So, ibig sabihin, kung namatay si Jesus ng 33 to 34 AD, after 40 years. Di ba? Kasi 70 AD na-publish ito. Itong Mark halos ano ba sabi ka Mark, nung kailan na-publish? 60? Na, year 60? And Matthew ay ganoon din ata, halos, no? So anyway, ito ay medyo later na, mga 10 years more na bago na sulat. So kung mabasa niyo itong Luke, mas organized to. At yung mga, ano nito, hindi lahat ng parables, mas lalo na yung kingdom parables ay sinama dito. Bakit? Kasi ang focus ni Luke ay yung humanity ni Jesus. Ang focus ng Matthew, yung kingship niya. Yung messianic kingship. Siya yung tagapagligtas, siya yung hari, siya yung pinangako, the promised king and savior and messiah, no? Pagdating sa Mark, siya yung lingkod as a servant, as a king, redeemer. Yung lingkod. So, dapat natutunan natin yung servant ni Jesus, di ba? Sabi niya, I came to serve, not to be served. Naparito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. At isa yan sa pagpapakita sa Elyo na yan, nasa Matthew yan, kaya naghugas siya ng paa ng disciples. Pinakita niya yung example. Si Jesus po ay servant leadership turo. Alam niyo yung servant leadership? Hindi yung servant amo. Ay, servant amo. So, leader amo. Leader boss. Hindi po. Ang pinapakita niya ay servant leadership. Nagli-lead ka sa paglilingkod. Nagli-lead ka. No? At yung tinuturo niya na humility, pinakita niya yan paano mamuhay in humility.
Ganon siya. No? At pero tong sa Lucas, ay pinakita ni Lucas yung kanyang humanity. So he presented Jesus as the Son of Man na nakatch naman ng mga iglesia. No? So, nakakonsentrate sa Lucas. Kasi present ni Lucas si Jesus na human being. Kaya nga ang focus dito nagsimula kay Mary. Kasi kung wala si Mary, hindi magkakaroon ng human flesh si Jesus. Kaya ang bida dito, unang-una kagad, ay si Mary. Na nakatch naman ng Catholic na mas binivenerate nila si Mary. Dahil sabi niya, siya daw ay Mother of God. Hindi Mother of Jesus the man. Ayun, di ba? So kaya nga pagka kinuha mo yung isang ebanghelyo, kunin mo dapat yung tatlo. At kunin mo yung apat. Kasi yung pang-apat, dyan pinipresent ni John si Jesus bilang Son of God. Ayan. Diyan sila, tumigil ata sila sa Luke. Hindi nila nabasa yung John. Kasi pag binasa mo yung John, makikita nila talagang maling-mali ang katuruan nila. Half-truth is a lie. Kailangan whole truth. Kailangan buo. So, si Jesus dito is displays his humanity and compassion. Kasi alam mo, pagka tao, feel mo yung tao. Hello? Di ba? Kung langgam ka, feel mo yung langgam. Di ba? Pero kung aso ka, feel mo yung aso. Eh yung aso nga, hindi natin naintindihan. Kung minsan, ano lang natin siya, hinuhulaan at binabasa lang yung kanyang mga actions, di ba? Pero never na ma-feel mo yung aso. Kasi wala kang mentality ng aso. Kaya si Jesus bilang human being, feel niya tayo. Kasi tao tayo eh. Naisip ko yung example ng isang pastor noon. Sabi niya, kung langgam tayo, nagsalanggam si Jesus. Pero dahil tao tayo, nagsatao siya. Nagkatawang tao. Isinuot niya yung ating humanity and flesh. Hindi niya inalis. Sinet aside lang yan. Hindi lang niya ginamit ito. Kasi spirit siya eh. Kung makipag-usap siya sa tao, tatakot ang tao sa kanya. Tatakbo. Kaya kailangan mabihisan siya ng humanity and the flesh. Yan yung sinabi sa Philippians. He took the form of a bondservant. Biro mo, ang turing niya sa atin, servant or bondservant. Di ba? He took a form of human being. Hindi yung sinabi, he took a form of the bondservant. Pero siguro sa English, kung itingnan natin yan, punta tayo sa Philippians. Sige. Magbasa kayo ng Bible nyo. Matthew, Mark, Luke, and Acts, Romans, Corinthians, Philippians. Ayan. Ito yung ayaw nilang, Ephesians, Philippians pala, sorry. So dito sa chapter 2, dito yung tinatawag na talagang humility ni Jesus and humanity ni Jesus, di ba? Sabi niya dito, let this mind be on you, dapat nasa utak niyo to, which was also in Christ Jesus, na kay Kristo. Who? Na siya, being in the form of God, na siya nag-exist bilang Diyos. Did not consider it, no? To be equal with God. Hindi niya yon kinonsider na. Sinantabi niya ito kasi nga, inaabot niya tayo. Di ba? Kaya yung mga nanay, hello mga nanay, Mother's Day ngayon. Hello, we love you nanay. Yung mga nanay, para maintindihan niyo yung mga anak, imagine niyo na kayo din anak. Para maintindihan niyo yung mga anak. Mahirap yun. Kasi ang gusto ng mga nanay, maintindihan sila ng anak. Di ba mga anak? I was once an anak. At actually, I appreciate my mom. Nagkasama lang kami hanggang ako'y 20 years old. Sinamatay na siya. Ang mother ko, pagka may ginagawa akong, pinamuhay ko na yung mali pa umuhay noon when I was simula ng 15 hanggang ako'y maging 20, ay siya po yung nagtatanggol sa akin pagka ako'y kino-confront ng daddy. Pag kino-confront ako ng daddy, iiyak yun si mami.
Intindihin mo, anak mo yan eh. Yan ang gusto niya eh. Intindihin mo yan. Huwag mong bubugbugin. Sasaktan. Ang mother, minsan, nagtotolerate din. Kaya minsan, imbis na madidisiplina yung anak, sasagkoy ng mother. Hello, mga mother na, ano bang tawag sa mother na ganyan? Na, ano bang tawag doon? Yung nag-ano ng, ano, yung nagsasangga ng disiplina ng tatay. Ha? Consentidor! Hello, mga mother. Kasi, ang mother, ano yan eh, yung malambot kasi yan eh, yun ang taga-balanse, no? Ang taga-disiplina, syempre, mas matigas, mas firm. Ang tatay, dapat yan, disiplinahin. Minsan sasabihin na, disiplinahin mo yan, pag sama na ng loob niya sa anak niya, sasabihin niya na sa tatay, disiplinahin mo yung anak mo. Pag didisiplinahin niya, iiyak na yan, huwag mo sasaktan. Hello mga anak, naranasan niyo ba yan? Hindi pa. Yung mga iba, medyo hindi na kasi ideal ang ating family ngayon eh. Kasi dati ang nanay nandyan lang, katulad kami. Kami, ideal pa yung family namin kasi nanay namin nandyan lang. No? Siya naglalaba, namamlaan siya, nag-asikaso sa amin. Ang huling moment ko sa nanay ko, pasensya na sa a side story kasi this is a Mother's Day, di ba? Ang huling, at kwento ko na to sa inyo, ang huling ano ko, encounter sa mami ko. Dahil nagpuyat ako magdamag, di ba, katulad ng trabaho ni Shani, nagpupuyat magdamag, no? Nagpuyat ako magdamag, sa umaga tulog ako. Nung natutulog na ako hanggang alas 12 o alauna, or siguro pasado alas 12 na, concern siya sa akin. Concern siya sa akin. Ginanon niya ako sa paa. Ginising niya ako. At habang nag-exercise siya, sabi niya, tumayo ka muna dyan, kumain ka. Sabi ko, mamaya na po, matutulog lang muna ako. Nung magising ako ng 4 o'clock, natake na pala siya na-stroke na pala siya. Naputukan na siya na ugat. Ang tawag natin ngayon, noon, stroke lang eh. No? Ngayon, anong pangalan sa naputukan na ugat? Aneurysm. Di ba? Alam mo, maganda ngayon ang panahon natin ngayon. We are well, ano tawag dito? Informed of many things, no? Mapa-science man yan, mapa-medical, mapa-psychological world. Dati, kung ano lang yung isip natin, yun lang. Kung mapa-mathematics, mapa-spiritual, lahat yan, it's open to all, ano? Sa atin. Ngayon, pagka wala kang alam, di mo alam, Google mo lang, di ba? Yung AI dyan, yan ay magtuturo sa'yo. Ngayon, marunong nang manalangin lahat ng tao. Bakit? Sasabihin lang niya sa AI, gawa mo ko ng prayer. Make me a prayer, opening prayer sa ganyan, opening prayer sa ganitong occasion. Sabihin mo yung occasion, igagawa ka niya. Yan yung artificial intelligence. At least, ang nagiging artificial lang ay intelligence. Kasi pag ang naging artificial ay yung love o yung emotion, ay hindi po yon acceptable. It is unacceptable. Yung artificial feeling. Pwede ba maging artificial ang feeling? Pag naging artificial yung feeling, anong tawag doon? Tupperware? Ano? Plastic? Tupperware? Or hypocrisy? Lies? Deception? No? Sinungalingan? Panggugoyo lang? Pandaraya lang? No? That can never be ano, imitated. Talagang makita natin na kahit gaano katalino ang lahat at maimbento ng lahat ng tao, never niyang mapupuntahan yung realm ng spiritual realm. Gandun lang siya sa physical realm. Ang ibig sabihin doon, nandun lang siya sa limit niya bilang tao at sa mga bagay na binigay ng Diyos. Pero yung bagay na sa Diyos, hindi niya yon cannot, explore. Diba? Sabi diyan. Kaya magkahiwalay ang heaven and earth. Kaya dapat tapasok tayo sa heaven. Kasi yung earth,
Babaguhin niya ng Diyos. Pati heaven. Yung totoong heaven. Yung new heaven, yan na ibibigay ng Panginoon sa atin. Praise the Lord. So ano pa tong Luke? Ano pa? Makita natin yan. Ang key verse ng Luke ay, sabi diyan sa Luke, ano bang chapter yan? Nalimutan ko yung chapter niyan. Sabi diyan na, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. No? Yan ang pinaka, ano diyan. Tingnan natin dito sa ating libro. Yan ang pinaka key verse niyan. So, nawala yung tantos. Yan ang key verse niya, no? 19:10. Tama? 19. Verse 19:10. So, sabi diyan, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Yan. So, yan ang pinaka-purpose niyan. So, kung titignan mo si Jesus, di ba? Naparito siya maglingkod. Una, naparito siya bilang maghari para pagharian niya ang bawat puso ng tao, ang bawat buhay ng tao. Pangalawa, naparito siya para maglingkod sa atin, no? Para iligtas tayo. Biro mo siya na yung nag-create sa atin, siya pa yung magliligtas sa atin. Siya pa yung tutubos sa atin, siya pa yung magbibigay ng buhay sa atin. Siya pa yung magbabayad ng sarili niyang buhay. And that is the very purpose of being human, no? Mamaya mapag-discuss natin 'yan. At sa pangatlo, naparito siya para hanapin yung manam naliligaw ng landasin. Sa palagay niyo ba, mag-isip kayo ng taong mahal niyo na wala pa sa Panginoon. Sa palagay niyo, hinahanap siya ng Diyos? Sa palagay niyo, hinihintay pa siya ng Panginoon hanggang ngayon para magbalik loob sa Diyos? Can be your prayer. It can be your prayer. Walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Mismo dito sa Lucas, dito unang-unang talagang kinote yun. Kinote yun dito sa Lucas. Makita natin dito. Teka lang ha. Sabi dito sa kanina napansin ko yun. Kaya ako lang nalala. Di ba sabi niya, with God, nothing is impossible. Sabi nung anghel. Sabi dito, paano ba? Ayan, 37. Sabi niya, for with God, nothing will be impossible. Kasi sabi niya, paano ba anak, ba ako mapubuntis? Sabi kasi ng anghel, uy, ikaw magdadala ng anak ng Diyos. Ha? Paano naman yun? Sa'yo, ipapanganak ang anak ng Diyos. Paano naman yun? Wala naman ako asawa. Sabi niya, sa Diyos, wala imposible ang Holy Spirit ang magbuntis sa iyo. Kaya nga yung pinanganak si Jesus na katangi-tanging hindi sa magitan ng flesh. At hindi hindi pa magitan ng union of husband and wife. Kaya pinanganak siya as sinless, holy. Kasi walang pagtatalik. Walang human, talaga. Kundi Holy Spirit lang. And the Virgin Mary. Yan. Hindi na dungisan na babae. Sabi natatawa ako doon kanina, kwentuhan namin eh. Sabi niya, oy kasi, kaya siya pinakasalan noon kasi, natagpuan niya na virgin na virgin. Virgin na virgin siya. Sabi ko, ha? Isang virgin lang, ba't kailangan sabihin virgin na virgin? Sabi pag virgin, virgin talaga yun, di ba? Hindi. Sabi ko, dinagdagan na lang. Anyway, virgin si Mary. Wala pa siyang napangasawa. Wala pa siyang nakasiping. Nung siya pinagpala ng Holy Spirit, pinanganak niya yon as sinless, si Jesus. At tangi-tangi lang si Jesus ang perfect man. Pinanganak na perfect man. Hindi pinakasalanan. Kasi lahat tayo, born. Kasi kay Eva at Adan, na lahi, tayo ay pinanganak na makasalanan. Kaya ang tendency natin, pag tayo nagkaroon ng kamalayan o kakayanan, may tendency talaga tayong pumunta sa sa kasamaan. Kasi yun nga, pinanganak tayo
sa kasalanan. Pero kailangan mamulat tayo sa katotohanan. Yun naman. Kaya yung pinapangaral yung tungkol sa Diyos. Pinapangaral ang Diyos. Pinapangaral ang kabanalan ng Diyos. Pinapangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Pinapangaral yung katubusan ng Diyos. No? Para yung tao, sabi nga, from being a sinner, we will be forgiven and will be cleansed and will be reformed. Hindi lang siya renewed, but will be reformed. But hindi lang siya reformed, will be transformed. Kaya yung tinatawag na born again in the Spirit. Diba? Kaya, ang isang taong nagtalaga ng buhay, nagsukol ng buhay, nagbigay ng puso at buhay niya sa Diyos, ay pananahanan ng banal na Espiritu at siya ay unti-unting magkakaroon ng realization of his new life, of the newness of life. Although nandun pa yung old sinful life, ano yon? Unti-unti yon mag-o-overcome, unti-unti yung mag-fade at ma-overcome ng holiness ng Lord. Habang siya nagpapatuloy sa pag-aaral, sa pananalangin, sa pagsamba, sa pagsunod sa Diyos. No? Pero pagka siya ay katulad ng parable ng Matthew, di ba? Na kung siya ay tumanggap lang ng masaya, pero sinantabi na ulit yung pagtanggap niya sa katotohanan at sa salita ng Diyos dahil na ah, gusto niyang mabuhay sa mundo o yung kagustuhan ng mundo, anong sabi? Yun, hindi siya lumalago. Nakakukulumpunan siya ng damo o yung dawag. Kaya hindi siya naging fruitful at hindi mo hindi mo ma-imagine Christian ba 'yun? Di ba 'yun sinabi? Christian 'yun. Pag sinabi, Christian ba 'yun? Parang di naman. 'Yun, kasi ganoon. Pagkatapos siyang dinggin at tanggapin yung salita ng Diyos o ang Panginoong Yesus sa buhay niya, hindi siya nakakakitaan ng pagbabago at paglago. Kasi nga, napuluputan siya ng makamundong, alam mo na, kasiyahan, makamundong pamumuhay at mga influence and something. So, ganun ang nangyayari. So anyway, si Jesus kailangan maging tao siya eh. Si Jesus nag-exist siya kahit hindi pa siya tao with the Lord kasi siya yung second person of God, no? Ngayon, nagkaroon siya ng incarnation. Ang tawag doon, pagkakatawang tao. Meron siya sinatawag na pre-incarnate being. Andun pa siya from the beginning. Ano sabi sa John 1:1? Or the Word was with God, and the Word was God. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Siya yun eh. And then, He came into being, no? He became flesh and dwelt among us, sabi ni John. Nagkaroon siya ng katauhan o pagkatao at siya'y namuhay kasama natin. Yan si Jesus. Importante na magkaroon tayo. So, Jesus is the perfect human being. So, ano yung importansya ng perfect human being? Pakitaas ka ng konti ang ating outline. Darling ko. Doon na sa dati kanina, yung buo na ng yan. Sige, sipa. Sa matapos. Okay. That's it. So, yung, bakit? Bakit kailangan? So, unahin na muna natin yung key chapters. Yung key chapter ay 15. Nandun yung parable of the lost sheep. Alam niyo ba yung parable of the lost sheep? Yan yung karakter ng God. Na kapag merong siyang isang daang tupa, na wala yung isa, ano ang gagawin niya? Iiwanan niya yung 99. Hanapin isa siya, kahit isa ka lang. Kahit nag-iisa ka na lang sa mundo, so mamamatay para sa'yo. Hallelujah. Kasi ganun ka kahalaga. Ganun kahalaga ang isang kaluluwa ng tao para sa Diyos. Kung tutusin sa mentality ko lang. Ako naman nag-create sa mga yan eh. Ipalitan ko na lang lahat yan. Tapos create na lang ulit ako ng iba.
Ulit, 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 ulit. Naalala niyo yung ginagawa ng bata pagka nauso yung nag-form sila sa clay, di ba? So pag medyo hindi sila na-satisfy, ay ulit, ulit. Bura, bura. Yan na. Reform, reform. Di ba? Shani was very creative. Meron akong ano yan, documentation. Hindi ko na lang halos magawang i-ano ng kanyang pagiging creative. Sa bandang huli, ang kinikreate niya na, bigyan mo siya ng lahat ng pieces ng, ang tawag doon, Lego, he will form it into a lot of forms. Kaya yung sabi ko sa kanya, baka gusto niya maging architect or something na about art or creativity, construction or something. Kasi napaka-creative niya. Lahat ng inaano niya na forms, mapalaki, mapapaliit, gano'n yan. Tapos mamaya, bubuhay na naman yan. Pero sabi ko, i-copy ka muna, i-picture ka muna. Meron akong lot of pictures of creation niya ng Lego. Pero ang Diyos, nung ma-form niya si Eva Tadan, hindi niya ito binura. Teka, burahin ko muna to. Hindi. Hinayaan lang niya magpatuloy ang nun, hanggang sa lahi natin. Kasi, yun ang purpose niya. Nagkamali ka, i-save kita. Mahal kita eh. Kasi kung ang magulang, lumalaking yung anak mo, patay mo na yung anak mo na yan, consumption lang. Gawa na lang tayo ng ibang anak. Could you imagine? Kung ang parents ay ganun, di ba? Pag lumalaki teenager, lalo pa pag nag-teenage na, siguro amin kayo kasi hindi na kayo mga teenage. At yung isa natin dito ay hindi pa teenage. No? At yung isa ay teenage, yung dalawa, yung teenage na. Yung dalawa natin dyan, si Kim, yung si Shani Boy. Alam natin yan. Pagdating yan ng almost 13, nag-explore na yan. And everything, na kung hindi siya natatakot sa bagay, itatry niya yan. Hanggang sa magkaroon na ulit siya ng another realization pag siya mag-18 to 20 na. Na unti-unti na niya naiisip, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko, ganyan, ang gulo-gulo, ang direksyon, inis na ako, ganyan. Dumapasok na yun sa mga age na nagtatanong, nagde-depress na yan, gano'n. So pagka yan hindi na-correct, hindi nagabayan, tuloy-tuloy yan. Pero pag nagabayan niya, na-reorient yan. Katulad ko noon, no? I was third year college na 20 years old ako. Ano na ako noon, wayward na ako noon. Lalo na akong parang iinis sa sarili ko noon. Pero nung 16, happy-go-lucky lang ako, 16, 17, 18. Pero nung medyo naiinis na ako sa buhay ko, parang no. So, there was a time na hindi, actually, nung third year high school ako, nauna ko na barkada, hindi na pumasok sa school. Pero akala ng parents ko mapasok ko. Pero isa lang ang tanong sa akin ni Airpat, sabi niya, gusto mo bang makatapos? Gusto mo pa bang mag-aral? Gusto mo makatapos? Na-imagine mo pa ba sa sarili mo na meron kang kahihinatnan sa buhay mo? Umiyak lang ako. Sabi ko, opo. Okay. Sabi niya, sige, enroll kita. Mag-aral ka. So that was the time na turning point ko yun. Although nahirapan ako kasi mahirap talaga pag walang guide. No? Na mag-aaral ka lang dyan. Bahala ka sa sarili mo. Wala kang kausap, wala kang kakwentuhan, wala kang sabihan na hirap naman na assignment, wala akong libro, wala akong uniform na maayos, ganyan. Kasi yung time na yun, medyo, ang mami ko, medyo nawawala na siya as homebody nung nagti-teenager ako. Napabarkada rin siya nun eh. Yun ang mga moments. Tapos nung paggising ko, the last moment na yan, parang nandun siya sa verge of repenting. Kasi nung time na yon, sabi nila, nagpapaalam si mami na hindi na makikiberk sa kanila. Hindi na i-standby sa kanila ang mother ko nung time na yon. Parang nagpaalam siya that moment. Pero nung pumunta siya dun sa, kung tawagin nila tayo, mambarkadami, safe house tayo, di ba? Yung meeting place nila kung saan sila nagsusugal, nagiinom, at kung ano-ano. Parang nagpapaalam siya doon. Actually, relative pa namin yun eh. Nagpapaalam siya doon. Doon siya inabot ng aneurysm. Sana sa buhay natin, dadaan tayo sa ganong stages. Pero sa buhay natin, kung misala, kung mature na tayo, from 21 above,
we must choose wisely. Sabi nga ng, kung, kung hindi spiritualizing, no? Sasabihin sa'yo ng isang tao, piliin mo yung tama, piliin mo yung maganda. Piliin mo yung merong magandang future. Piliin mo lang yun. Pero spiritualizing, piliin mo ang Diyos. Pag pinili mo ang Diyos, carry na yun. Carried over na yun eh. Kasi ako nung time na hinahanap ko ng Panginoon sa buhay ko, pinili ko na siya, unti-unti pinakita niya yung silbi ko sa buhay, yung purpose ko sa buhay, at yung pwede kong gawin sa buhay. Yun, kailangan maging tao ang isang Diyos. Kasi gusto niya tayong abutin. Gusto niya tayong maunawaan. Kaya yung kanta natin, di ba? He walked where I walked. He took, he stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailties. Alam niya yung kahinaan mo. Ano pa? Shared my humanity. Ano ba? May weakness pa eh, di ba? He knows my frailties. Shared my humanities. Tempted in every way. Yet without sin. Lahat yun dinaanan niya. To understand you. To reach out for you. To know you more. To know you well. To be with you. Kaya nga, yung Lucas introduced Jesus as human being because that is what we needed. Someone who understand us. Sa palagay niyo ba, meron kayong linyahan na ganito? Di mo kasi ako naintindihan eh. Di mo nararamdaman yung nararamdaman ko eh. Di mo alam yung di pinagdadaanan ko eh. Meron pa ba kayong linyahan na ganyan? Kung meron pa kayong linyahan na ganyan, try Jesus. Try Jesus. Oh, siya yung makakaintindi. Alam mo, meron ka mga kalokohan, hindi mo masasabi kahit kanino pa Jesus masasabi mo, di ba? And He knows it all. Lord, sasabihin mo lang, Lord, alam mo yung ginawa ko, pero hindi ko naman maililihim sa iyo, alam mo. Sabihin mo kung ano naramdaman mo. Sabihin mo nangyari o tumakbo sa utak mo. Sabihin mo lang. Kahit alam niya yun, it has to be air out. No? Kailangan ng tao kasi yun eh, yung mapagsasabihan. So, hindi ka lahat lagi nakakatagpo ng taong pwede mo mapagsabihan ng gano'n. Only Jesus. You can trust Jesus. You can trust the Holy Spirit. Your body. Si Holy Spirit kasi ang ating body. No? The one who dwells, who remains, who comforts. No? Siya yung nandyan ngayon sa iyo. The Jesus in the person of the Holy Spirit and God, the Father in the person of the Holy Spirit is there with you. Unless na hindi ka pa talaga nagsuko ng buhay mo sa Panginoon. Katabi mo pa lang siya. Pero kung nagsuko ka ng buhay mo sa Kanya, titira siya sa iyo. Kaya kahit saan ka pumunta, di mo na siya maiwanan. Kahit madisgrasya ka, hindi hihiwalay yung sa'yo. Tama ka. Kasama mo siya. And that is, so, kailangan natin ng perfect person, no? To redeem us. Bakit? Sabi, di ba, ang batas ng Diyos, kailangan magdadanak na dugo para for the remission of sin. Yan ang sa Hebrews, sinabi niyan. Pinangalan. Kaya ngayon, hindi pwedeng i-redeem tayo ng hayop. Kailangan ng perfect person. Perfect man. Perfect human. Para ma-satisfy yung need of redemption of humans. Kung i-redeem mo yung baka, pwede baka. Pero Lord, yung Lord nagkaroon siya ng temporary sacrifices, di ba? Tingin tayo sa Hebrew. Gusto ko magbasa kayo ng follow me so that hindi tayo maliligaw, no? Sa
Dito lahat yan kinuha sa Hebrew eh. Siya nagpaliwanag eh, itong sumulat ng Hebreo. Ano ba yung nangyari? Paano ba nangyari yung mga bagay-bagay na yan? Titus, Philemon, Hebrews. Ayan. No? Sabi dito kasi, ito, sa 9:12. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood. He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience with dead works to serve the living God. No? Kung yun daw yung mga hayop, kahit pa paano nalilinis yung kasalanan natin temporarily, how much more yung dugo ng perfect man and sacrifice. He is the perfect man and sacrifice. Kailangan tao magliligtas sa atin, hindi pwedeng hayop. Kasi hindi naman tayo hayop. Kaya sabi ko, ang sabi ng scientist ay highest form of animal tayo ay talagang bluntly disagree with that. Hindi ko tatanggapin na tayo ay hayop. Kasi we are created in God's image. That is the original creation. No? We are created according to His. Sino yung His? God. God's image. Merong mentality. Merong intelligence na hindi artificial. Merong emotion na hindi artificial. Merong will na hindi controlled. Although tayo ngayon, pag ikaw dapat nasa banal na espiritu, nasa Diyos, dapat controlled ka ng Holy Spirit. Pero hindi controlled na, hindi pinipilit. Controlled na kusang loob. Walang hesitation, hindi alinlangan. Alinlangan is doubt. Hesitation. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng hesitation. Walang pagdadalawang isip. Walang pagdadalawang ipis. Walang hesitation. Walang walang Merong isang word yan nalimutan ko na lang Paki-Google mo nga. Kaya nga sabi ni yung for he has blessed me his bondservant. Sabi ni Mary. Kasi yung bondservant, servant ka, alipin ka dahil sa kagustuhan mo na. You know yung history of bondservant? Di ba sabi ni Paul, bondservant din siya? At sabi din ni Pedro, at sabi niya din sa atin, you, to all bondservants. Tayo, kasi nagdesisyon tayo to follow Jesus. Hindi tayo pinilit. Sino pumilit sa inyo na mag-believe in Jesus? Pero ako, kung gustuin ko rin naman na pipilitin ako. Kasi kung hindi ako pipilitin, baka mapunta ako sa impyerno. Mas mabuti na rin yung pipilitin ako. Pero anyway, kahit pilitin ka, sa'yo decision mo pa rin, di ba? Kung to follow or not to follow, to trust and not to trust, to obey and not to obey, to surrender or not to surrender. Sa decision mo pa rin. Kaya naniniwala ako na hindi nawala yung ating will. Sabi nila ng ibang doktrina, nung tayo tinatawag nilang doctrine na total depravity, we have no power to decide what is right and what is wrong. No, we are not animals. We are human beings. We have reasoning. Di ba may reasoning pa rin tayo kahit hindi tayo born again? Di ba meron ka pa ding knowledge of good and evil? Di ba? Sino masasabi na yung walang konsyensya siguro magsasabi na okay lang pumatay? Pero tayo, kahit hindi tayo born again, it is not okay to kill. Kung ikaw ang patayin, di ba? Because you know what is right and what is wrong. You know what is an offense and violation against humanity because you are a human being. Naniniwala ako dyan. Kaya nga sabi niya sa Romans, maliwanag, tumingin ka lang sa langit na magsasabi sa'yo na merong Diyos na naglikha ng lahat ng bagay.
Ako kasi nung hindi pa ako born again, alam ko kung tama, kung alin ang tama at mali. Kaya minsan pag dinidisiplina ko at kinokonfront ko yung mga pagkakamali nyo, di ba? Isa lang, tinatanong ko, sasabihin ko sa inyo, tama ba yun? Ito ginawa mo, tama ba yun? Ikaw makapagsabi. Kung sasabihin mo mali, o di ibig sabihin yung ididisiplina, ibibigay kong disiplina sa'yo, tama lang. Kasi gumawa ka ng mali. Di ba? That is reaching out to us. Ang Diyos kasi, sabi ko nga sa inyo, kung langgam tayo, nagsalanggam siya. Pero dahil tayo tao, nagsatao siya. Para sabihin natin, para hindi natin sabihin, hindi mo naman naramdaman ko eh. Lumakad ka ba sa nilakaran ko? Na-feel mo ba? Na-feel ko? Hindi ko masasabi sa Diyos yan. Bakit? Dahil kay Jesus. Ang sabihin mo, sinobrahan pa niya. Ikaw ba namatay sa cross? Did you die for your sin? Not yet. Did you pay for your sin? Not yet. Because He did it for you. He did it for us. He did it for me. He did it for all of us. He did it for you. Ito kanila, di ba? He did it for you. Parang artista lang eh. Di ba? Pag kinakausap mo, di ba? Ginawa niya para sa iyo, kapatid. Kaya niya, sasabihin mo, di ba sabi sa Hebrews, balik tayo sa Hebrews. Hebrews ulit. Ito pinakamaganda, isa sa mga salita ng Hebrews eh. So dun sa sabi niya, ang ganda yung binasa natin kanina, no? Pero mas ito mababasa natin to. Sabi dito sa anong chapter? Anong chapter sa sa chapter 5, chapter 4, sabi dito sa verse 14. Seeing then that we have a great high priest. So tayo, pag makipag-usap tayo sa Diyos, kailangan natin ng although sa kultura ng mga Israel o ng Hebreo, no? Kailangan nila, pag makipag-approach sila sa Diyos, kailangan nila ng high priest. So, sa tayo din, kailangan natin ng high priest kung mag-approach tayo kay Lord, kay God, the Father. Seeing then that we have a great high priest, who has passed, sa verse 14 ng chapter 4, who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold, Jesus, the Son of God. Siya yung naging high priest. Siya na yung nag-aabot doon ng ating hinaing. Siya yung ating naging mediator. Kaya nga sabi sa 1 Timothy, tama ba? Nandyan yan eh, no? 1 Timothy, saan ba yun? Sinulat ko yun eh. Sabi doon, there is only one mediator between God and man. The man, Jesus. Yan naman ang talagang paborito ng iglesia. Talagang tao lang si Jesus, pinangatawan nila. At tumigil silang magbasa sa Lucas kasi itong Lucas ay nagsasaad ng humanity ni Jesus. Pero pag binasa nila yung Juan, kasunod, the fourth gospel, kasunod ng Lucas, na sinasabing, Jesus is the Son of God. Kaya nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi na nila binasa yun. Ayaw na lang tanggapin na si Jesus ay Diyos. At bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Sinantabi niya muna ang kanyang pagka-Diyos at nagsuot siya ng human flesh. Hindi na wala pagka-Diyos niya. Hindi lang niya, sinantabi lang niya. Pinangatawanan niya na maging tao siya. Kaya nga, He is perfect God and He is perfectly human. Hindi po one half. Hindi po. 100% both. And He can be that way because He is God. Kaya nga minsan sabi natin, bakit magiging tatlo ang Diyos? Diba? Yun ang hindi maintindihan ng tao. God siya eh. Tanong mo sa Kanya, yun ang presentation niya sa atin. Diba yun ang presentation niya sa atin? Let us make, sabi niya, let us make man. Tapos doon pa sa Genesis 1:1 Elohim. Pagka translate mo yun sa English, gods created heaven
and earth. Elohim ang ginamit doon. It is a plural form. Kasi yung Hebrew word for God is Eli. Di ba naalala nyo? Nung nagsabi si Jesus na Eli, Eli, my God, my God. Hindi sinabing Elohim, Elohim. Hindi. Sinabi niya, Eli, 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 Eli. My God is I is my. El is God. Elohim is plural. Elohim. El is singular. Kahit hindi ako nag-aral kasi nag-research. Nagbasa. Kahit di tayo nag-aral ng Hebrew and Greek. At least meron nang nag-aral para sa atin. Dapat ang kailangan lang natin, magbasa. Pag-aralan yung mga pinag-aralan nila. And you cannot question God. How can that be a God be a man? Abay, yun ang ginawa niya. Di ba? Ano sa 137? With God, nothing is impossible. And that is the context of a virgin having a son. And not from every man, but from the Holy Spirit, God Himself. Hello? Praise the Lord. Hallelujah. And we really need perfect human being. Of course, number 1, sabi niya dito, we need a perfect high priest. Kasi yung high priest ng mga Israel, hindi perfect. Sa palagay niyo ba, hindi nagkakasala ang priest? Ang pastor ba, hindi nagkakasala? Ang pare ba, hindi nagkakasala? Ang madre, hindi nagkakasala? Ang pope ba, hindi nagkakasala? Kailangan din niya ng Savior. And that is Jesus Christ, the only Savior of humanity. And even of the whole earth. And even of the whole universe. He saved the earth. Kasi itong earth, nasanla kay devil, kay Satan. Pero, niredeem niya na ito, tinubos niya na ito with a very costly, o sabihin natin, ano ba sabi niya? Well, yung hindi mo maano yung halaga. Priceless! Wow! Praise the Lord! Hallelujah! You're truly a scholar. Priceless! Biro mo, hindi mo matutumbasan ng presyo. Hindi worthless walang value. Hindi, kundi yung value na hindi mo matutumbasan. Ng dugo ni Kristo. Buhay at dugo ni Kristo. So we need a perfect high priest. So basahin natin dito sa 8:14. Ano sabi diyan? Who can sympathize? Sabi niya, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, siya lang yung pumasok sa langit. Yung lahat ng high priest, pumasok lang doon sa Holy of Holies. Pero ang tunay na Holy of Holies, yun nandun yung throne ng God, the Father. Siya lang yung nakapasok doon. Kaya ngayon, nakaupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon, pababa ulit siya para sa atin. Dito naman siya luluklok para sa kingdom, earthly kingdom. Para sa, sabi, bakit daw ang purpose ay kailangan pa ganon? Para maitanghal talaga siya to all nation. Na totoo si Jesus. Ngayon, hindi pa siya pinaniniwalaan ng lahat, di ba? Pero pag nandyan na siya, nakaupo na siya sa trono, imposibleng hindi pa siya maniwala. Pero alam niyo ba, hindi lahat pa rin magiging follower ni Jesus. May magre-rebelde pa rin. Ang sakit, di ba? Ang saklap, di ba? Kaya nga huwag niyo sabihin. Huwag natin sabihin na dinidikta ng Diyos ang pananampalataya. Di sana, idinikta na niya, inilagay na lahat niya ang pananampalataya sa lahat. Di wala ng problema? Meron pa bang gagawa ng korupsyon? Meron pa bang papatay? Magnanakaw? Magsisinungaling? Meron pa bang inggit? Kung pagka sinabi na dinikta na niya at nilagay na niya yung pananampalataya sa iyo? Hindi po, it is still in our choice, in our will. Sabi nga niya sa Israel, lagi niya sinasabi, behold, life and death. If you choose me, you choose life. If you do not choose me, you choose death. Hindi niya yon sinabihan na, oh, ito, may faith ka na, may faith ka na, may faith ka na. Although siya yung author ng faith, hindi ibig sabihin, nilalagay lang niya ito sa tao. Binibigyan ka ng capacity to believe. It is not parang robot, AI.
artificial. Oh, tsuk. We have a high priest, perfect high priest. Ito maganda, who can sympathize with our weakness? Sabi dito, for we do not have a high priest who cannot sympathize. Actually, there are two words used pagka sa dating sa mga pagbigay ng awa. Empathize and sympathize. And in understanding a person. Kailangan daw ma-empathize, magkaroon ka ng empathy. Yung empathizing is putting yourself in the shoes of the other. Yun yung empathizing. So, ibig sabihin, understanding him from his point of view or from where he is coming from. So, kung ikaw ay meron kang nagawang kasalanan at meron kang reason kaya mo nagawa yon. Ngayon, kapag ako mag-confront sa'yo, sabihin ko, mali pa din yun. Hindi tama yun, no? Pero, sasabihin mo, kung ikaw kaya nasa, pwede, lugar ko, anong gagawin mo? Di ba gagawin mo din yun? Yeah, yung mga, mga conversation of, na ganyan, na kino-confront, di ba? So, kung, yun na nga, yun ang challenge. Kung alam mo, malalaman mo kung ikaw yung naka-experience. Kaya nga si Jesus, in-experience niya, and even greater than our experience. Ano ba yung hindi natin na-experience? To pay for our sin, to die for our sin, to die for not for ourselves, for others. Hindi natin na-experience yun. Siya lang yung naka-experience. Kaya siya lang yung makapagsabi na naiintindihan kita, anak. Naintindihan kita, kapatid. Naintindihan kita. Kaya nga sabi niya, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Alam niya yung kahinaan natin. This is something that really changed my heart. Alam niya kung ano yung kahinaan ko. Alam niya yung tinatago-tago ko. Alam niya yun. Naintindihan niya yun. Kung wala tayong best friend, siya yung maging best friend mo, sabihin mo, hindi ka niya itatakwil, hindi ka niya i-judge. Di ba sabi niya, I came not to judge, but to save the world. Di ba? But that the world might be saved through me. Hindi siya. Kaya nga sabi niya, kung na kay Kristo ka, ano sabi ni Pablo, there is therefore now, sa verse 1 ng chapter 8, there is therefore now no condemnation, those who are in Christ Jesus. Di ba kanta natin, there is therefore now no condemnation. Walang hahatol sa'yo. Walang magja-judge sa'yo. Walang mag-itsapera sa'yo. Dahil kay Christ Jesus. Kaya si Jesus nga po is the only person that we need. And He is the only answer to our every need and problem. Kaya nga, masaya tayo na God is so good and He gave us Jesus Christ. Of course, to reconcile us to Himself para mabalik tayo sa Kanya na dating original, former position natin sa Kanyang harapan. Ano yung former position natin? We are His children. Pero we lost this being children because of the sin of Adam and Eve. And now we are reconciled. We are brought back. We are once again adopted as children of God because of our faith in Jesus, the true and only Son of God. Praise the Lord. Hallelujah. So, ayan, sabi diyan, who can sympathize with our weakness. Sabi dito, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. And that is the song. It is from God's word, biblical. Sabi niya, tempted in every way, yet without sin. You cannot do that. Sabi nyo ba, pag tinukso ka, sasabihin mo talaga hindi ako matutuksok kahit kailan? Cannot do that. Only God, only Jesus did that for you and for me. And He paid that penalty of our sin on the cross of the Calvary. So, sabi niya dito, so let us therefore come boldly. Lapit lang. To the throne of grace. Sa trono ng biyaya ng Diyos. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Lapit lang, kapatid. Lapit lang sa Diyos. Lapit kay Jesus. Tutulungan kayo ng banal na Espiritu. The Spirit will move. Once you decide, Lord, I want, but I cannot.
You can say that. Lord, I want to serve you, but I cannot. But you can do that. I will help you. Once na sinabi mo yan, maghakbang ka lang po na isa. It will take you one step of faith. It will take you one step of faith. And God will help you all throughout. Promise. Nasubukan ko po yan. Ngayon po ay magsi-64 years old po ako. Noong ako po ay nagsimula maghanap sa Diyos, magti-21 po ako. Ang dami kong question. Ang dami kong what ifs, buts. I cannot do this, I cannot do that. Di ko kaya. Pero na ma-realize ko, try mo ko. Kung hindi kita kayang tulungan, kaya pala niya akong tulungan. From walang silbing bata noon, ay nagkaroon ng konting silbing ngayon. At least, to some, ay nagkaroon ako ng sabi dito sa Philippians 2:5-8, di ba? Yan, binasa natin yung kanina. He took the form of a bondservant. At sabi sa Romans 8:34, He is our eternal intercessor. Kasi nandun na siya, nakaupo siya sa trono ng Diyos, kaya meron tayong advocate, no? Meron tayong attorney, meron tayong tagapamagitan, mediator, meron tayong counsel, meron tagapagtanggol. That is, sabi sa 1 John 2:1-2, we have an advocate before the Father. Kaya nga kung nahihiya tayong lumapit sa Father, lumapit ka muna kay Jesus. I-intercede ka niya. Sasaluhin niya yung galit ng Diyos kasi sinalo na niya from the beginning doon sa cross ng Calvary. Sinalo na niya ang galit ng Diyos. Sa lahat ng galit ng Diyos sa atin, sa ating mga kasalanan, sinalo na niya. Kaya nga sabi, nung sinalo niya yon, nilagay niya, our sin was imputed at the flesh of Jesus. Sabi, hindi ko matignan yung sarili kong anak dahil sa kasalanan na kinarga niya sa kanya. Perfect payment, exact payment, hindi sobra. Hindi for the sins of the whole world. Sino yung perfect payment and sacrifice? Si Jesus, no? So that we may be eternally forgiven. Yan po ang ating katatayuan sa harap ng Diyos na tinadap ng kanyang anak. At kung tayo magkasalaman, sabi nga, meron pa rin tayong tagapamagitan. Sinasalo pa rin ni Jesus lahat ng iyon hanggang ngayon. Yan. Kaya we have the perfect clarification from, and sabi diyan sa 9:11, yan yun, yung binasa ko kanina, no? But Christ came as high priest of the good things to come with a greater and more perfect tabernacle, not dan talaga ng Diyos sa Diyos. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kaya purihin ang Panginoon. Let us worship Jesus. Let us thank Him every day of our lives. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga sacrifice mo yan. Dahil kung hindi siya naging obedient, sa palagay mo, kung hindi siya naging obedient, anong result? Wala. Kawawa tayo. Paano tayo tatawid sa kabilang buhay? Hindi na tayo makakatawid sa kabilang buhay, kapatid. Kasi pag namatay tayo, luhulog na tayo sa impyerno. Paano tayo tatawid doon? Hindi na tayo tatawid doon sa kabilang buhay ng paraiso ng Diyos. Pero dahil si Jesus ang tulay, the way, the truth, and the life, dito pa lang, nakatawid na tayo. Sabi niya, ngayon pa lang, niligtas ko na kayo. Ngayon pa lang, pinatawad yan tayo. Cleanse tayo. Hindi po yung tipong, pag namatay ka, tsaka ka ipapanalangin ng sangrekwa para makatawid ka doon sa kabilang buhay. Alam niyo na yun, di ba? Yung penance. Tawag ba nila doon? Kaya nung nililibing yung pinsan ko, yung kapatid niya, iyak nang iyak. Tiga lang, mananalangin pa ako. Sabi ko, ano ipapanalangin mo? Naitawid yung kaluluwa
ng kapatid niya doon sa kabilang buhay. Eh, hindi na. Kung saan man yon, nahulog na yung kung saan. Kung nakatawid man yon, nakatawid na yon. At kung nahulog, nahulog na yon. We cannot change that. Kahit mag-pray ka pa na mag-pray na mag-pray. Ngayon pa lang, habang buhay ka, kaya mo pang pagsisihan ng iyong kasalanan. Yan ang ipanalangin natin sa ating mga mahal sa buhay. Habang buhay pa sila, pagsisihan na nila ang kanilang mga kasalanan. Para pag namatay sila, nakangiti sila. I'm ready to see you face to face, Lord Jesus, Lord God. Tayo manalangin. Ama, salamat, Panginoon, sa mga medyo meaty uh, message, Panginoon. Alam ko, ikaw na yung magpaliwanag sa mga bata. Ikaw din magpaliwanag sa matatanda. Na yung ginawa ni Jesus bilang human being, it is something na kailangan talaga niyang gawin for us, to redeem us, being humans also. Kaya, salamat po. Salamat, Jesus, for being obedient. Sabi nga, even to the point of death on the cross. Thank you. May we be like you, humble enough to obey Jesus, or to obey you, to obey God. O Lord, sabi ko nga, Panginoon, na natutunan ko sa buhay na ito, di ko talaga kaya. Pero salamat sa inyo, walang imposible. Itawid mo kami. Make us do things what you will. Make us do things what you desire. Make us do things and follow you as you wish, Father God. And all we have to do is to surrender ourselves unto you. We entrust everything, our lives unto you. We just surrender everything to you. Thank you. Thank you. You finish it all. Sabi niya, he who began a good work in me shall perfect it until the day of his coming. Thank you. Hallelujah. Minsan, nag-worry kami, Panginoon, na hindi namin kayo masunod. Nag-worry kami, Panginoon, minsan dahil nagkakasala kami. Nag-worry kami minsan, Panginoon. Pero pag tinitignan ka namin, you are the perfect solution, Lord Jesus. On that cross, you perfect it. You fulfill it for all of us. The things that we cannot do, you did it for us. Salamat po. Purihin, sambahin ka. Ama, salamat sa himala na pwede mong patuloy na gawin sa bawat isa sa amin. And we claim that. Still, you can create miracles because you are a miracle worker. Hallelujah. Hallelujah. At sabi ko nga, Panginoon, sa aking mga pinapanalangin, merong mga miracles akong hinahanap na pwede kong makita sa panahon ko as long as I'm living. Gusto ko makita, Panginoon, yung Adam and Eve miracle, yung creative miracle mo, Panginoon. Gusto ko makita din, O Diyos, yung miracle of Mary or miracle of Abraham and Sarah, the miracle of procreation do sa mga taong hindi mabuntis-buntis, Panginoon. And even the miracle of Peter when he preached, O Lord, for 3 minutes and 3,000, Lord, 3,000 commit their lives to you. Yun ang gusto ko mga makitang miracle sa kapanahunan namin, Ama, na pwede mong gawin ulit. You can repeat it, you can do it, and you can even surpass it, oh God, because you are God. Kaya salamat, Panginoon. Sabi nga ni Jesus, I will go to the Father, and the works that I will do, you will do it, and even more, you will do it. Kaya nga, naniniwala ako, Panginoon, na pwede nyo at gagawin nyo pa rin, O Diyos, ang mga himala niyo yan sa buhay namin para makita namin, Panginoon, mas lalo kaming mapalakas ninyo. Mas lalo kami, O Diyos, na magamit ninyo, na makapagpatotoo sa inyo, Panginoon, na totoo na ikaw ay ang Diyos na nagumagawa ng himala. At kayang gumawa ng himala. At kaya pa din, Panginoon, kahit sa lahat ng panahon. Hallelujah. Because you remain the same. You remain as God. Hallelujah. Salamat, Ama. Sambahin ang pangalan mo, Diyos. Napakabuti mo sa amin lahat. Pinagpala niyo kami sa umaga na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Hallelujah. Dena, ikaw naman nalangin sa offering.
Tayo manalangin sa ating kaloob at handog para sa Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po at pinagpala mo kami sa araw na ito, O Lord, sa iyong mga salita na siyang nagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po at tinataas namin ang aming kaloob at handog, Panginoon. Basbasan mo po ito, Panginoon, magamit sa ikalalaganan mo yung salita sa ikalalag iglesia, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Salamat sa mga may trabaho. Salamat sa mga abroad, Panginoon. Salamat sa nga nandito sa local, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga naghahangad ng trabaho, Lord. Pagkakitaan, Panginoon, salamat po. Purihin ka, Lord, na gagamitin mo ang lahat ng ito, Panginoon, para sa iyong iglesia. Purihin ka, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magpakita ng mukha para sa ating documentation. At yung makapag-offering po, nandiyan po yung ating GCash and ating account. At yun dito, pwede, sa green po, pwede kayong mag-offering. At yun po sa kahoy na basket ay ating mission offering. Praise the Lord. God is good. Tayo para sa pastoral na panalangin. Patuloy nating idalangin. Sabi nga, pwede tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Dahil kay Jesus, we can approach the throne of grace where we can find help, where we can find mercy and help in time of need. Thank you, Father. Ama, salamat po sa pagkakataon ng muli, maidulog namin sa inyo ang aming mga dalangin. Hindi kami titigil, Panginoon, hanggang di namin nakikita ang mga katugunan sa amin. Pero alam namin, napakinggan nyo na to. Alam namin, O Diyos, na kumikilos na kayo. Alam namin, Panginoon, na tinugunan nyo na to, O Diyos. Sabi nyo nga, whatever you ask for, believe that you have received it and you shall have it. Salamat sa salita na yan. We claim it, Father. Yung mga nangailangan ng hanap buhay, trabaho, makatapos ng pag-aaral, lahat, Panginoon, sa buhay nila, kagalingan, kalakasan, at kung ano man himala, Panginoon, ang kanilang hinihiling sa inyo. Salamat, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa aming Ama na aming sinampalatayan. Walang imposible sa aming Panginoon Jesus na aming sinampalatayanan. Thank you, Father, for being with us. Hallelujah. And answering all our prayers. At sa bansa namin, panalangin namin ang peaceful election, panalangin namin, O Lord, ang intervention mo, pagboboto ng mga tao ay maging maayos at ang maging result ay maging maayos. Nawa ang inyong kalooban, ang maghari. Nawa, Panginoon, patuloy niyong gabayan, lukuban ang iyong presensya ng iyong makapangyarihang pag-ibig, O Diyos, kami lahat dito sa Pilipinas. At i-hold nyo, Lord, ang order, i-hold nyo ang peace, i-hold nyo, Panginoon, ang kaayusan sa bansang Pilipinas. Thank you. Hallelujah. We praise you, God. Salamat po sa lahat. Salamat po. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas natin ang kamay sa Diyos na dakila, na umibig sa amin ng tapat na naglikha ng langit at lupa, lumikha sa amin. Hallelujah. At sa iyo, Panginoong Jesus, na tanging anak ng Diyos at pinagkaloob sa amin para sa aming katubusan, nagbayad at nagsakripisyon, maging mabuting alay, perfect na alay sa pagtutubos sa amin at sa banal na Espiritu na pinagkaloob nyo. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Lord. Thank you for blessing us also. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. At magandang maga. Documentation po.